Sa labas ng isang templo sa Thailand, nagpasaklolo sa mga kapwa niya monghe ang isang lalaki matapos pumulupot sa kanyang katawan ang isang sawa. Nawala ng malay ang monghe nang higpitan ng 13 talampakang sawa. Ang pagkakalingkis nito sa kanyang leeg. Ay sa monghe, una nakita ng kanyang kapitbahay ang sawa, pero dahil ayaw nila itong lapitan, siya ang sumubok na kunin ng ahas, pero inatake siya nito. Dinala sa ospital ang 62 anyos na monghe. Ang sawa namang may bigat na 15 kilo, kinuha ng mga rescue volunteer, saka pinakawalan sa kagubatan. Patay sa saksak ng isang miyembro ng LGBTQIA+ community sa Negros Occidental. Ayon sa pulisya, kinakasama ng biktima ang suspect. Nagalit umano ang suspect dahil naging abala sa panguhuli ng gagamba ang biktima. Nagkaroon daw ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa hanggang sa humantong na sa pananaksak. Iniimbestigahan din ng pulisya kung nagselos ba ang suspect dahil may kasama raw ang biktima sa pagkuha ng gagamba. Handa raw magsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima laban sa suspect na patuloy pang tinutugis. Tila nagsasayaw ang mga kumikinang na berde at kulay rosas na ilaw sa kalangitan dahil sa Aurora Borealis o Northern Lights sa Canada. At kakaibang anggulo naman ang kuhang video ng Russian Space Agency mula sa International Space Station. Makikitang tila bumabalot ang berde at pulang liwanag sa daigdig. Kadalasan pong nakikita ang mga ilaw na yan malapit sa North Pole dahil sa mga solar storm o yung pong kapag naglalabas ng charged particles ng araw. Pero mas maraming lugar ang nakakararanas ng Aurora Borealis ngayon gaya po ng Greenland, England, Hungary, Germany at Poland. Dahil po yan sa dumaming aktibidad ng araw, bunsod ng nalalapit na pagtatapos ng 11 taong cycle nito na solar maximum. Next level ang inabot ng kompetisyon sa isang paaralan sa Sorsogon. Ang pagka-competitive kasi ng isang estudyante, literal na tumagos sa blackboard. Ating saksihan. Ito na yata yung sinasabing calm before the storm. Dahil in 3, 2, 1... Disaster strikes habang busy magsulat ng sagot ang kanyang kaklase. Si Jake, tutok tumagos ang kamay sa chalkboard. Abay, tumawag at itinuro ang butas na para bang walang nangyari. Ang buong klase tuloy, napacheer at tawa na rin. Ayon sa uploader at kaklase ni Jake na si Jess Sharia, may group activity sila noon sa eskwelahan nila sa Sorsogon. Paunahan ang mga estudyanteng magsulat ng tamang sagot. Piniyagan daw silang mag-video para may record kung sino ang mauuna. Pero di nila akalaing kasama ng pagiging competitive ang lakas ng impact ni Jake sa chalkboard. Sabi raw ng advisor, kailangan palitan ni Jake ang nasira niya. Hindi pa masabi kung magkano ang aabutin ng gastos sa pagpapapalit. Kung may isa pang lesson na matututunan, yan ay kung gaano ka-supportive ang kanyang mga kaibigan. Nag-offer raw ang mga kaklaseng mag-ambagan para tulungan si Jake na bayaran ang nasirang chalkboard. Competitive ba ka mo? Meron din yan sa wedding reception. Ang pinsan ng bride na si Chanel, never say die ang atake para makuha ang bouquet. Hindi bumitaw kahit gumulong na nga. Nakipag-agawan pa sa bride. Hanggang sa wakas, siya ay nagwagi. Ayon sa bride, bahagi raw ito ng kanyang plano. At lahat sila ay natawa at nag-enjoy. Anya, let's spread kindness and positivity. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.